Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay ngayon lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at patanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasamang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ng ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus. Nawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpinsanan nila siya. Ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang pakisabi sa katabi, magandang hapon? Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo po ay magbigay papuri, parangal, at higit sa lahat, pagpapasalamat sa ating pong mahal na pong Jesus Nazareno.
Mga kapatid, kung titingnan natin ang ating buhay, tayo lagi ay pinagpapala ng Diyos. May pagsubok man tayong hinaharap, may hirap man tayong hinaharap sa ating mga buhay, alam natin na ito'y kaya nating mapaglagpasan dahil sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya nga magandang tanungin ang ating mga sarili sa araw na ito, pinagpala ba ako? Sino po sa inyo dito ang nagsasabing siya ay pinagpapala ng Diyos? Kahit maraming utang, kahit may mga pagsubok, kahit walang hanap buhay, kahit puno ng hirap ang buhay, marami pa rin sa atin nagsasabing, pinagpala ako ng Diyos. Mga kapatid, sa mundo natin ngayon, sino ba ang tinutukoy nating pinagpala? Madalas ang mga taong tinutukoy nating pinagpala ay yung mga taong may tagumpay sa buhay. Kaya nga kapag nag-uusap ang magkakaibigan, kapag sinabing napaka-bless mo naman, napaka-pinagpala mo naman, kasi nakapagtapos ka ng pag-aaral, maganda ang iyong hanap buhay, may pera ka, may kotse ka, may ari-arian ka, malusog ang iyong pangangatawan. Diyan natin sinasabi na ang tao ay pinagpala. Pero mga kapatid, ang pagpapala ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi dahil tayo'y magaling. Ang pagpapala ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi dahil ito'y pinagsumikapan lamang natin. Bagkus ang pagpapalang tinatanggap natin mula sa Diyos ay dahil mula ito sa Kanyang awa at pagmamahal sa atin. Kaya sa araw na ito mga kapatid, magandang tingnan, pinagpala nga ba talaga ako? At kung nakita natin na tayo ay pinagpala sa kabila ng ating mga kakulungan sa buhay, salamat sa Diyos. Bakit? Dahil napakaraming tao na hindi kayang makita na sila ay pinagpala. Bakit? Dahil mas gusto pa nilang tingnan ang pagpapala ng iba. Gusto pa nilang tingnan ang mga naabot ng ibang tao, ang tagumpay ng ibang tao, ang ari-arian ng ibang tao, kaysa makita yung pagpapalang tinanggap nila sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, maraming tao ang hindi nagiging masaya. Bakit? Hindi marunong makontento. Maraming tao ang laging malungkot. Bakit? Dahil lang nakikita na lamang sa kanilang buhay, yun ay yung mga bagay na wala sila. At bakit ko nababanggit ang mga bagay na ito? Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Jose, na anak ni Israel. At dito makikita natin na si Jose ay paboritong anak ni Israel. Bakit? Dahil matanda na si Israel nung ipinanganak si Jose. Marahil siya ay bunso. At ano ang pinagplanuhan ng mga magkakapatid? Sabi nila, itapon natin sa bangin. Pero ang una nilang binabalak, patayin si Jose. Di ba minsan ganyan din? Kapag ang puso natin puno ng inggit, ang naiisip natin sa kapwa, kasamaan. Kaya nga minsan kapag may mga tao, sinasabi nila, bakit Father yung kapitbahay ko? Parehas lang naman kami ng trabaho. Bakit siya maganda ang buhay? Father, araw-araw naman kami nagpupunta dito sa loob ng simbahan ng Quiapo, naglilingkod. Bakit yung kasister ko, yung kabrother ko, napakaganda ng buhay? Siguro magnanakaw yon. Kung ang puso natin ay puno ng inggit, nagdadala ito sa atin ng pag-iisip ng masama sa kapwa. Yung magkakapatid, kapatid ni Jose, pinag-isipan siya ng masama dahil hindi nila napagtanto na sila din ay minamahal ng kanilang ama na si Israel. Mga kapatid, kung tunay kang pinagpala,
huwag mong tingnan ang pagpapala ng iba. Ngunit pagpasalamat ka sa pagpapala na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. At sinasabi ko sa inyo, ito'y magdadala sa inyo ng kaligayahan dahil ang Diyos ay puno ng awa, puno ng pagmamahal. Pwede po bang tingnan niyo yung katabi ninyo? Masasabi niyo po bang pinagpala kayo? May kanya-kanya tayong pagpapalang tinatanggap. At kung tayo ay nakatatanggap ng pagpapala at biyaya mula sa Diyos, dapat marunong tayong pagpasalamat. Hindi mainggit, bagkus patuto tayo magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. At mapagtatanto natin na yung pagpapala palang tinatanggap natin mula sa mahal na pong Jesus Nazareno ay pagpapalang siksik, liglig, at tunay na nag-uumapaw. Amen.